nandito ka sa araw na ito at katabi kita. Sige nga, itihan mo nga. Sabihin mo, sabihin mo, kasi parang nakikita ko, letter P yung mata eh. Sabihin mo, kahit may utang ka, mababayaran mo yan. Okay. Ayan, ata, masaya ako. Nakatabi kita ngayon. Ayan. Okay, ibigay natin ngayong oras na ito, ngayong sandali para mapapurihan ng Panginoon. Tumayo tayong lahat, tayo ay manalangin. Ihanda yung ating mga puso at isipan, no? Ibigay natin ang sandaling ito para pasalamatan ng Diyos sa buhay natin. No? Ano nyo? Kahit anong sama natin, kahit gano'n tayong makasalanan, grabe si Lord. Amen? Amen. No? Ramdam mo yung kanyang faithfulness. No? Ano sabi niya sa Jeremiah 29:11? Alam niyo ba yun? Pwede bang sabay-sabay natin yung recite? Sige. For I know. Ano ba alam ninyo? English o Bisaya? Pwede yung Bisaya. Sige. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and future. Grabe, no? Plans to give you hope and future. Kaya kung negatibo yung pag-iisip mo, kapag pessimistic yung pag-iisip mo, tanggalin mo yan, kapatid. Kasi may Diyos na handang tanggapin ang isang makasalanan kagaya natin. Amen. Amen. Parang ako lang yung masaya. Okay, pasalamatan natin lahat ng Panginoon. Let's pray. Yes, Lord. We want to praise your name. We want to glorify your name, Panginoon. Salamat sa linggo na ito, Panginoon. Nabigay mo sa amin. Salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Lord, sa iyo nagagaling ang aming buhay. Lord, wala kaming may pagmamalaki sa iyo, Lord. Wala kaming may pagmamalaki, Panginoon. Dahil lahat ng meron kami ay galing sa inyo, Panginoon. Lord, ihanda mo yung aming puso't isipan, Lord, sa pakikinig at pagtanggap ng iyong salita. At ito, Panginoon, dalangin ko na hindi lamang ito maging information sa bawat isa. Pero, Panginoon, itong mga salitang maririnig nila sa araw na ito ay dudulot ng transformation sa aming mga puso at sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. I-guide niyo po ako, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako mouthpiece mo para marinig nila yung nais mong iparinig. Marinig nila yung nais mong ipaalam sa araw na ito kung gaano mo kamahal ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, upo tayo lahat, mga kapatid. Actually, no, kanina, pagpasok namin dito, habang ako ay nagpe-prepare, ang dami namin kanina no? Ang dami namin naligo. Tag 20 minutes. Okay. Kasi ang alam lang namin, a-attend lang kami. Pero nung pagpasok ko sa gate, no? Ganda-ganda ng church nyo dito, grabe. Pagpasok ko dito kanina, nilapitan ako ni Uncle Noel. Sabi ni Uncle Noel, Jim, baka pwede kang mag-preach. What? Ano? Ano ba mag-preach pala ako? Hindi sinabi Uncle. Akala kasi nila, doon ako sa Igang. No? Kasi kaya lang, medyo sabi ko, kay Uncle Junie, yung pastor sa Igang, sabi ko, Uncle Junie, i-move natin next week, doon ako sa inyo. Kasi mamaya ay uuwi na yung parents ko. So, sabi ko, alam ko hindi aksidente ito. Ano sa Bisaya may yung hindi aksidente, dili disgrasya. Tama? Lahat ay may appointment. Lahat. This is time is appointed by God. Ayun, and it's a privilege. Malapakan natin mga malapakan natin. And it's a privilege, no, na makapag-share sa inyo sa araw na ito. No, sa araw na ito. So, alam mo sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka handa. Kasi, as a servant of the Lord, we are the soldier of God. Tama? At dapat ang kanta natin, ano yung kanta natin? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Tama? So, ito tanong ko sa inyo mga kapatid. Unsa man, para asa ka man mubangon every buntag. Tama ba akong Bisaya? Para asa ka mubangon. Pwede yung sa mga youth, sa mga bata pa, mga singles, pwede sabihin na mubangon ako dahil gusto ko makita ang akong crush.
akong, di ba? Pwede bumangon ako kasi gusto ko makita yung aking poging crush or magandang crush. Pwede namang sabihin ng mga may asawa na, bumangon ako kasi sa akong asawa, sa akong bana, sa akong wife. No, bumangon ako. Pero alam niyo kung anong pangako ng mga mag-asawa nung simula pa lamang? Anong pangako nila? Ano nila sa bawat isa? Sabi nila, pagsisilbihan ko ang aking asawa till death do us part. After 10 years, sabi pagsisilbihan. After 10 years, ano sinasabi na sa asawa? Wala kang silbi. Wala nang silbi. Okay? Asawa, nung unang mag-asawa, anong tawag? Asawa. After 5 years, anong tawag? Sawa na. Sawa na. After 10 years, anong tawag na? Anong tawag na? Awa na lang. Awa na lang. Mercy na lang nararamdaman. After 25 years, wag na. Kaya dapat ang maging sentro ng relasyon ay ang ating Panginoon. Now, bakit ko tinanong sa inyo yun? Kasi related yung ating pag-aaralan ngayon. Doon sa nabanggit kanina na Romans 12:1. That we have to offer our body as a living sacrifice to the Lord. No? Basahin natin. So, sipin ninyo, kanina lang, no? Nakaprepare tayo. Babasahin ko in Cebuano. No? So, sabi rito, busa mga igsuon, tungod sa kaluoy sa Diyos, naghangyo ako sa kaninyo, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, nga buhing halad, balaan o makapanghimuot sa Diyos, kining maoy angay nga pagsimba ninyo. Sa Tagalog, kasi duwa ang ating audience, no? May Tagaliig ba? Tagaliig and Cebuano, no? Sabi rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, ay namanhid kayo, ako sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Unsa man ang pagsamba sa Cebuano? Pagsimba. Pagsamba, worship in English. Pagpuri sa Panginoon. Bigyan ko kayo ng background. Bakit sinabi ito ni Paul? Kung babasahin natin yung Romans chapter 1 to 11, ipinapakita doon, tanungin ko kayo, what is the greatest problem? Kung saan man ang pinakadako na problema ng mga tao. Kung saan man? Kung saan man? Kung saan man? Pera. Pera! Kwarta! Oo nga, naputi pa ang kwarta, may tao. Ang tao, walang? Okay, kaya, hindi naman yun, boy. Sino mo yung tuloy ito? Okay, hindi yun. Okay, kung saan man ang pinakamalaki, kung saan man? Kung saan man? Yan, sin. Sipin mo, 3-letter word, pero grabe, ang pwedeng maging dulot nito. The effect of sin, no, sa ating buhay at sa susunod na buhay. So yun ang tinatalakay sa chapter 1. What? Sabi sa Romans 3:23, ano sabi sa Romans 3:23? For all have fall short in the glory of God. Ano sabi sa Romans 6:23? But the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So pinapakita doon, alam ninyo, pag basahin ni Roma. Bakit? Very doctrinal. Parang sinamarize sa Roma. Bakit napunta rito ang Panginoong Hesus sa mundong ito? Grabe, no? At ito, kapatid ito, makinig ka kapatid. Alam mo, kahit ikaw lang yung makasalanan sa mundong ito, pupunta pa rin ang Panginoon at magpapapako pa rin ang Panginoon sa krus para maligtas ka sa impyerno. Amen? Pwede ba palakpakan natin yung ating Panginoon? Isipin mo sino gumawa ng kasalanan? Sino gumawa ng kasalanan? Tayong mga tao. Sino gumawa ng solusyon? Jesus. Ang Panginoong Jesus. Bakit? Kasi pinadala ng kanyang ama ang kanyang bugtong na anak. Sino rito ang bugtong na anak na si Jesus? Para ano? Para mapako sa cross
para sa ating kaligtasan. Bakit? Nung Old Testament, anong ginagawa ng mga mananampalataya ng Panginoon para sila magkaroon ng atonement? Pag sinabing atonement, pagbabayad ng kasalanan. Kung saan man ang kanilang ginagawa? Sila ay magsasacrifice ng lamb, tupa, sheep. No, sheep. Sila ay mag-aalay ng sheep. Anong sabi pagka nag-aalay ng sheep? Dapat walang kapintasan. Wala dapat depekto. Walang defect. Dapat perfect. Walang pila. Hindi maliit ang isang tenga. Dapat malusog, macho. Kahit macho si Brother Jim, hindi ako pwedeng ihalay. Hindi ako perfect. Ako yung makasalanan. Kung kaya, ang ginawa ng Panginoon, pinadala niya ang kanyang buktong na anak na sino? Si Jesus, para maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Ano sabi sa John 3:16? Kabisado niyo ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Amen? Kaya nasulat ang Romans 12. Kaya ang sabi sa simula, busa. In Tagalog, kaya nga. Kasi merong dahilan. Kaya nga, isipin mo balik tayo doon sa tanong ko. Sino rito yung mga tatay na? Yung iba magiging tatay pa lang. Pero huwag kayong magmadali. Kasi ang nagmamadali, nagkakamali. Nagkakamali. Ang hindi makapagintay, nagiging tatay. Ang naglalakad ng mabilis, nabubuntis. Kaya mag-iingat tayo. Huwag tayo magmadali. At humanap tayo siyempre ng mga Kristiyano, no? Kaya lang, bibihira na kasi kami, pa-instinct na kami. Okay? Joke lang. Marami kayo makikita dyan. Okay? So, sino dito yung mga tatay na tasa kami? Sino dire ang mga father na? Ayan, mga amahan sa tahanan. Okay, salamat po sa inyo. Salamat mga sir, mga kuya. Yung iba lolo na. O, taas naman ng mga lolo. Okay. Ayan. Ito tanong ko, bilang pagtatalakay natin sa Romans 12. Kasi sabi doon, kaya nga. So may reason. May ibig sabihin. Ito tanong ko, kayo ba ay willing ninyong i-sacrifice o ihandog yung inyong anak para sa ibang tao? Para sa kaligtasan ng ibang tao? For example, ganito. Halimbawa lang, si Uncle Ingeng, kailangan niya ng heart transplant. Halimbawa, tapos sabi sa yung anak mo, kasi maganda, healthy yung anak mo. Siya dapat yung magbigay ng transplant sa kanya para bumalik yung kanyang kalusugan. Ibibigay mo ba? Ang magiging kapalit noon ay ang buhay ng anak mo. Ibibigay mo ba? Hindi. Kahit ako hindi ko bibigay yung 4 na anak ko. Ano nga? Pinalaki ko yan eh. Pinalaga ang anak ko yan. Mahal ko yan. Tama? Pero ang Diyos, grabe ang kanyang pagmamahal. Masama na ang pagmamahal sa Bisaya? Higugma. Grabe ang hinigugma niya sa mga tao despite na tayo ay makasalanan. Grabe, no? Binigay niya yung kanyang anak na si Jesus para sa atin. Sipin mo, Diyos yun Ang Diyos, powerful. He's omniscient, omnipresent, omnipotent God. Grabe yan. Makapangyarihan. Pero, hinubad niya. Kung saan mo hinubad? Ihubad. Ihukas. Ginukas man niya ang kanyang pagka-Diyos. Pumunta dito sa earth. Alam mo kung ano yung pinaka-purpose? To die on the cross. For you and for me na not worthy. No, hindi worthy. Pero ganun na tayo pamahal. Now, punta tayo sa ating lesson. Punta tayo sa ating topic. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga habagan ng Diyos, ay namamanhig ako sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambahan ninyo sa Diyos. Unang point natin,
Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, paalala ng kanyang kabutihan. So, tingnan mo kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, ano gagawin mo dito sa lupa? Magpapakiyo? Magpapaganda, magpapagwapo, magpapamacho? Ano gagawin mo dito sa mundo? No one is an accident. Sabi mo nga sa kantabi mo, dili ka disgrasya. Dili ka. Mukha lang ka disgrasya. Hindi, ito ka. Okay, biro lang. Masama yan. Okay, dili ka disgrasya. You have a purpose. You are not an accident. Pinadala ka sa mundo. Alam niyo to, tinan mo. Akala ko dati, nung pinanganak ako, akala ko dati mag-aartista lang ako. Akala ko lalabas lang ako sa GMA 7, grade 0 lang ako. Akala ko teacher lang ako. Akala ko magtuturo lang ako sa mga bata. Alam niyo nung una hindi ko gusto magturo sa mga bata kasi ang estudyante namin elementary, tapos sa nakalaki ko, di ba? Ay, baka mamaya magalit ako, hindi ka nga dito, tutok ka. Hindi ko gusto. Ako kulit eh. Hindi ko siya gusto. Kasi gusto ko maging pulis. Kasi yung father ko, hindi makapaghintay. Kaya naging tatay. Kaya hindi natapos sa pagiging pulis. At dahil sa gusto ko siyang i-honor, gusto ko i-honor, no? Ang aking magulang, gusto ko siyang mapasaya. Kaya sabi ko, bahalang araw gusto ko maging pulis para maging masaya yung tatay ko. Kaya lang, sabi kanina, sa umpisa, kung saan man ang pinakamalaking dakong mga problema ng tao, kwarta. Wag kami kwarta. Mukha lang may dating. Mukha lang may datong kasi may dating. Pero wala datong. No? Oh, mukhang may kwarta pero may kwarta. Okay. Naging scholar ako. Oh, mukha bang scholar? Ano mga artista lang, pero scholar din. Naging scholar si Brother G. After that, I graduated. No? Ang course ay Bachelor of Elementary Education. At nung nagtuturo na ako, ayoko eh. Pero alam niyo, nahanap ko yung purpose ko. Nung tumatagal na ako ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng aking wife, beautiful wife. Kasi they have beautiful clan. Kaya this is the result. Beautiful lady. Na in love sa akin. Naliligawan ako. Joke lang, ako naligaw. Okay. Yun. No? Nung nakakilala ko sa Panginoon, ay mga may purpose. May plano si Lord eh. Anong plano ni Lord? Nung nakakilala ko sa Panginoon, I have the influence. Meron akong platform, meron akong lugar para maturuan ang mga kabataan at may share ang kaligtasan ng gospel ang mabuting balita. So tayo mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, may purpose ka. May purpose ka. You have a purpose. May purpose ka. Hindi ka lang nabuhay para pagising mo punta kung saan man ang breakfast, kung saan man ang almusal. Gising ka tanghali, kung saan man ang lunch. Gising ka ng hapon, kung saan man ang dinner. Hindi lang yun. Or hindi lang ikaw gipasok ng alas 8 sa trabaho, di uwi ka alas 5 tulog, cycle. No. You have to find your purpose. You have a purpose. At itong lawas na ito, i-offer mo, no, sa ating Panginoon. Sabi sa Bisaya, sabi sa Cebuano, basahin mo sa Cebuano, tungod sa kaluoy sa Dios, pahinumdom sa iyang kaayo. Ang pagsunod sa Dios usa ka tubag sa iyang kaayo ng kaluoy, dili tungod sa kahadlok. Kung atong hinumduman kung saang gibuhat ni Kristo para nato angayan lang ang ihatag nato ang atong kinabuhi alang kaniya. Naintindihan nyo? Ako hindi. Okay. Ito, tingnan natin Para sa mga Tagalog pa lang, limutan ko. Basahin mo natin sa mga Tagalog. Kasi baka kayo naintindihan nyo eh. Sabi nito, hindi sapat ang panlabas na reliyon. Nais ng Diyos ang buong puso at buhay mo. So hindi ka nagpupunta sa church kasi may attendance. Uy, wala ka na naman sa Sunday. Ibig tayo ni pastor. Hindi yun. Pero nagpupunta tayo dito kasi ang buti ng Diyos sa atin eh. Nagpupunta tayo dito kasi gusto nating mag-praise, mag-worship ang ating Panginoon. Hindi lang tayo nagpupunta dito dahil nandito ang imong amiga o nandito ang imong barkada. Hindi. Pupunta ako dito kasi
Lord, ang buti mo sa akin. Lord, sa kabila ng mga kamalian ko, sa kabila ng mga kasalanan ko, Lord, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo sa akin. Yun dapat yung ating ugali pagpunta sa Siya. Palapapala natin ating Panginoon. Yun dapat. No? Tignan mo parang ganito. Para mas madali tayo makarelate. Today is Mother's Day, right? Tama? Ngayon ay Mother's Day. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang ginawa ng ating mga nanay sa atin? 9 months, dadaling ka sa tiyan, sumisimpa ka pa. Yung anak ko gumagalaw mo. Sana paglakot, di ba? Nag-uusap yung mag-asawa, nag-istoryahan ng mag-asawa. Sana kamukha ko to kasi pangit. Hindi ito pala. 9 months. 9 months kang dinadala. Pag panganak mo, iisip ng madaling araw yung palididiin ka. At alam niyo, pag na-realize ko yun, yung ginawa sa akin ng mga magulang ko, ng father at mother ko, sabi ko sa sarili ko, I have to honor them. Kailangan ko silang respeto, kailangan ko silang mahalin, kailangan ko gawin kung ano man yung magagawa ko para sa aking mga magulang. Hindi dahil sa takot ako. Hindi dahil sa takot ako sa palo. Hindi. Kundi lagi ko naalala yung kabutihan ng mga magulang ko sa akin at ginawa nilang pagsasakripisyo sa akin. Ganon din tayo sa Panginoon. Dili tayo gumagawa ng mabuti sa Panginoon, hindi tayo nagsuserve, hindi tayo tumutugtog, hindi tayo pumupunta sa church lang, kasi takot tayo, baka parusahan ako ng Panginoon. No? Pumupunta tayo dito kasi naramdaman natin yung pag-ibig ng Panginoon. Amen. Kaya nung sinabihan ako kanina ni Uncle Lord, Amen! Tumabang natin ko naman! Diba? Kung yung ilaw mo nga, kumaatin ng church, oh. Para magpuri, tayo pa kaya. Diba? Kaya kanina, nung sinabihan ako ni Uncle, ikaw mag-preach, ikaw mag-share ng word. Medyo nag-isip ako kasi kapagod kami kahapon, nagpunta kami Kanigaw. Pero sabi ko, it's a privilege. Pumunta ako dito to praise and worship the Lord. Amen. And anytime, isi-share ko yung mabuting balita ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Number 2. Number 2 na tayo. Ialay ninyo ang inyong sarili, buong-buong pagsuko sa Diyos. Sa Bisaya, sa Cebuano, ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ibuong pagsurrender sa Diyos. Kini usa ka tawag sa kumpletong paghatag sa kaugalingon. Dili nga bahin kundi tibuok ka kinabuhi. Dili igo ang panlabas nga reliyon. Gusto sa Dios ang tibuok kasing-kasing ug kinabuhi. Gamita ang imong lawas. Huna-huna ug binuhatan aron sa paghimaya sa Dios matag adlaw. In Tagalog, kasi meron tayong mga Tagalog, kala mo hindi ako Tagalog, ano? Ito ay tawag, no, total surrender, hindi bahagi lang ng buhay, kundi buong pagkatao. Ano sabihin nito? Hindi pwedeng ang Diyos ay Diyos lang every Sunday. Dapat Diyos siya sa lahat ng oras. Diyos siya sa family mo. If you are a businessman, kung ikaw may negosyo, dapat Diyos din siya sa business mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ako bilang teacher, dapat Diyos din siya doon. Hindi pwedeng may negosyo ka, hindi ako magbayad ng tax. So, Lord, diyan ka muna, dito ako bahala dito. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Dapat every time, anytime, everywhere, anywhere, dapat ang Ginoo ay Diyos, ang Ginoo ay Ginoo ng imong buhay. Ano pa? Sabi dito, hindi sapat ang panlabas na reliyon, nais ng Diyos ang buong puso at buhay mo. Hindi ka umaattend dito kasi para plus 10 ka sa langit. Hindi. Hindi ka pumupunta rito sa church kasi gusto mo maging good shot sa Panginoon. Hindi. Hindi. Pumupunta ka sa church kasi alam mo hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, may pagkakataon ka makasama siya sa langit. Yan ang ibig sabihin nun. Alam nyo, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. So, hindi siya religion. Tignan nyo baka yung iba dito, akala nila pag gumawa sila ng mabuti, mapupunta sila sa langit. Dili. Anong sabi sa Ephesians? Anong sabi sa Ephesians? For by His grace, you are being saved. Not by your
Good works. So anyone will boast. Hindi dahil sa ating kabutihan. Kasi kung halimbawa kabutihan natin kaya tayo maliligtas, naku po, pagdating natin sa langit, tayo ay magtuturuan. Ano yung sabihin naman? Magyayabangan tayo doon. May nakita akong pulubi Binigay ko doon 100, ikaw 10 piso lang, tapos nandito ka sa langit. Ano tayo doon? Magyayabangan tayo doon. Pero hindi natin kaya iligtas yung ating sarili. Ito, gigisingin ko kayo. Ano ba ang tamang formula? Ito, bibigyan ko kayo ng formula. Letter A. Pipili tayo ng letter. Christ died on the cross plus good works equals to salvation. Or letter B. Christ died on the cross plus nothing equals salvation resulting to good works. Ano tama ron? A to B? B. Tama. Masa man ang ginamit? Jollibee. Jollibee. Joke lang kapatid Letter B. Why? Wala na tayong idadagdag para sa ating kaligtasan. Tapos na. Anong sabi ng Panginoon? When He died on the cross? It is finished. Sa salingwahe ng Panginoon, tetelestai. Kung sa man sa Bisaya, tapos na. Kung sa man? Humana. Dili na. Gawa pa ng mga dili na. Parang, no. Humana. Tapos na sa cross. Wala tayo madadagdag. Pero, may karutong. Resulting to good works. Why? When we are in Christ, we are a new creation. The old has gone, and the new has come. Dapat may pagbabago. Amen? Amen. Dapat makikita yan sa ating istorya. Dati puro ka ina pa nung kausap mo. Dapat ngayon, iba na ang lumalabas sa bibig. Sa kilos. Makikita nila yan Uy brother, bakit iba ka na ngayon? Di naman ikaw ang magsasabi na nagbago na ako. Dili. The people around you, your family. Kasi your family is your first ministry. Your family, kilala ka ng family mo. Bago na siya dati negative yan. Di ba? Pati ulam, negative. Makalat, ang walang lasa. Di ba ngayon, very considerate na. Nagbago. Iba ang kilos. Makikita nila yan. Pero pag sinabi, Christian me. Pero parang ang best friend ng Satanas. Wala maniniwala sa'yo. Why? Kailangan may babago. Yan ang Kristiyano. We have to offer our body as a living sacrifice to the Lord. Gamitin ng katawan. Gamitin ng katawan ang isip at gawa para sa kanyang kawalatyan. Naniniwala ako na bawat isa sa atin dito ay may gift. Anong gift? Hindi regalo to yung Pasko ha. Baka sabihin yung gift, may tayo sa gift Pag Pasko, pwede kang tingin regalo ha. Padala nila, okay? Padala nila, sa Manila, okay? Mga kapatid, alam ko may gift kayo. Ako, alam ninyo, yung pagsasalita ko, ito, yung teaching, akala ko dati magagamit ko lang to sa business. Akala ko magagamit ko lang dati sa pagtuturo sa school. Pero when I found my purpose, na magagamit pa na ako ng Panginoon to preach the word, to preach the gospel, ay naku po, hindi ko sasayangin ang pagkakataon ko makapagsalita. Why? This is my purpose. Halimbawa, itong mic na to, ang purpose niya, to maximize my voice, para mapalakasan yung aking boses. Kung saan man mapalakasan din? Makusog man ang boses. Pero pag ito ginamit mo itong martilyo, kung saan man mangyari? Masira. Yun din ang ating lawas, ang ating pagkatao. Pag ginamit mo sa mali ang iyong pagkatao, masisira ka. So, I found my purpose, nahanap ko aking purpose, ito ang gagawin ko everyday. Ito ang gagawin ko, I have the opportunity to share the gospel, ito yung gagawin ko because I find my purpose. And I believe, actually, every one of you, mga kapatid, lahat tayo, bawat isa sa atin, meron kayong gift. Find that gift. Kung may gift ka sa drums, try mo. Gamitin mo yun. Kung may gift ka sa music, maganda ang iyong boses, alto ka, yung iba alto, anak sa tono. Okay? Joke lang. If you have a gift, gamitin mo. May gift ka sa technical, gamitin mo. And someday, one of you, baka maging kagaya ko, ako
preacher. Na darating yung time, magagamit ako ng Panginoon to share the gospel. Hindi ko inisip yun. Hindi ko inisip yun. Pero dumating ang time na tinatawag ng pagkakataon na kailangan kong gamitin yung gift na yun para sa Panginoon at naintindihan ko yung gift na yun ay para gamitin sa Kanya. Hanggang kamatayan, gagamitin mo yan sa Panginoon kasi pag hindi mo ginamit para sa Kanya, masisira. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya yung katabi mo, baka susunod yan maging preacher. Baka yung katabi mo, susunod na drummer ng church. Baka yung katabi mo, sa susunod magiging keyboardist ng church yan. And someday, baka yung ano dyan, yung katabi mo, baka someday magiging kagaya ni Kuya Sam na magiging guitarist ng church. You have to offer kung ano man yung meron ka sa buhay na yan para sa Panginoon. Ito sasabihin ko sa iyo, kapatid. Darating yung time, maintindihan natin yung sinasabi natin dito. Bakit? Kasi lahat tayo may pagsusulit sa Panginoon. Every one of us will face our Creator. And God will ask, tatanong niya sa atin, kung saan man ang ginawa mo sa gifts and talents that I gave you? Did you use your gifts and talents to praise and worship me? Ginamit mo ba yan para i-offer sa akin, para mapapurihan mo? Ginamit mo ba yan to serve your brethren, yung kapatid mo sa Panginoon? Walang maitatago sa Diyos. And someday, if you use that talent and give to the Lord, someday, the Lord will tell you, may awarding sa langit. Totoo yun. May awarding sa langit. Ano gusto mo? Parang sa school? Palakol? 71, 75. Pasang awa. Tawag sa amin sa Tagalog, pasang awa. Isip mo ano? Ante, pasasaluhoy. Basta man, pagpunta mo sa langit, pasasaluhoy? No! Gusto ko, pag pumunta ako doon, kung valedictorian ako dati, gusto ko, kung valedictorian ako sa lupa, gusto ko, summa cum laude ako doon sa langit. That someday, papasok ka sa gate, sasabihin ng Panginoon, uy, ito yung aking isa sa mga general sa lupa. Bigyan natin ng parangal. Bigyan natin parangal si Jim. Bigyan natin parangal si Nelly. Bigyan natin ng parangal si Noel, si Mila. Bigyan natin ng parangal si En. Ang sarap. Ang sarap. Hindi man ko pala sa gilid. Talapakan natin yung may mga award. Ano gusto mo? Tagapalakpak o pinapalakpakan? Pinapalakpakan. Anong gusto mo? Tagapalakpak o pinapalakpakan? Pinapalakpakan. Use the talent and gifts to serve the Lord. Amen. Hallelujah. Woo! Nagsisimula pa lang tayo. Ganado ako mag-preach. Parang pinagandaan ng 5 araw. Kanina lang ito sa opisina niyan. Sabi number 3, basahin ko, in Cebuano, buhing halad, balaan o makapaghimuod sa Diyos, balaan nga pagkinabuhi. Laing paagi sa halad, dili patay nga hayop, kundi buhi nga halad. Nagkay kinabuhi nga matarong. Pag kinabuhi nga balaan, likay ang sala ug sundo ni Kristo. Ang matinod na anong kinabuhi usa ka matang sa pagsimba. In Tagalog, sabi dito, handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, banal na pamumuhay. No? Unlike in Old Testament, sacrifices, no? Patay. Tayo ay buhay na handog, namumuhay sa kabanalan ng pagsunod. Kasi sa Old Testament, kung babasahin natin, kanina yung sinabi ko, they offer the sacrifice lamb, yung mga tupa. Ano yun? Para atonement, kabayaran sa mga kasalanan. Pero ito nangyayari. Kasi alam nila, lalo na doon sa mga may pera, pwede naman akong bumili ng tupa at dalhin ko sa sacerdote para i-sacrifice nyo yun, wala na akong kasalanan. Ano mangyari? Kasi kaya nilang bumili ng tupa, gagawin nila, after they sacrifice, they go back to their old life. Magkakasala ulit sila. Pero magkakasala na lang ulit. Ako, okay na naman eh. Kasi may tupa na naman ready. That's in the Old Testament. Now, we are in the New Testament. Ano sinasabi? You have to offer yourself as a living. Ano ibig sabihin ng living? Buhay. Buhi. Basta sa Cebuano ang buhay. Buhi. Oh, buhi na
andog sa Panginoon. Saan ka nandog yan? Halad. Halad sa Panginoon. Ang imong buhi, gamitin mo bilang halad sa Ginoo. Buhay. Meaning, simula kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon hanggang sa dulo, you have to offer your body, you have to offer yourself. Hindi lang itong lawas na to. Bakit? Kasi sa lawas na ito, meron pa tayong pag-iisip. Meron tayong puso. Yan ang makasalanan niya. Hindi man nakikita, pero sa loob-loob niya. Yun, sasalita niya. May matahit po siguro. May matahit ang ulan. Nag-iisip eh. Mas makasalanan to. Mas makasalanan tong kinabuhi na ito. Kasi di man marinig ang sinasabi niya. Nakangiti yan. Patay ko ba? Di ba? We have to offer ourselves complete surrender to the Lord. Yun ang sinasabi sa atin dito, mga kapatid. Ano pa? Sabi dito, mamuhay ng may kabanalan, iwasan ang kasalanan at sikaping maging katulad ni Kristo. Sikaping maging banal. Pwede mong sabihin, Brother Jim, paulit-ulit ako nagkakasala. Paulit-ulit ako nagkakamali. But it's okay. Okay yan. Bakit? Kung may nararamdaman ka na struggle within you, may battle, alam mo yun? Gawin ko to, dili ko gawin. Gawin ko to, dili ko gawin. Dati, gawin ko to. Di ba? Di ba? Ang ginagawa ko dati, you are not resisting the devil. You are assisting the devil. I-assist ko siya. Now, you are resisting. Bakit? Meron na transformation ng heart. The Holy Spirit is, gumagalaw na sa ating mga kinabuhi. Kaya meron ng yung paglaban. May pag-resist. Ay, hindi ko gagawin to. Kasi kahit na wala man nakakita sa akin, ano yung sabihin na wala nakakita? Kahit wala nakakita sa akin, alam ko na nakikita ako ng Panginoon. Kahit nakatago ka pa sa ilalim ng lupa, kita ka pa rin ng Panginoon. Hindi ko gagawin to. Bakit? May Panginoon. Ganun ang sinasabi sa akin. Amen? Amen. So, mamuhay ng may kabanalan. Ang pagsunod araw-araw ay isang uri. Tinan mo. Alam mo, nung napunta kami sa Kanigaw, overnight kami, mga kapatid, kwento ko lang overnight kami. At ako mahilig ako makipagkwentuhan. Alam mo bakit ako mahilig makipag-istoryahan? Kasi yung aking kaistoryahan, alam ko matututo ako. Ano saan matututo ka sa kausap mo? Sa Bisaya? Makaantik. Makaton. Ayan, tete ka no? Makakaton ako sa aking kausap. Ano sa Bisaya? Sa aking kausap. Alam mo, natututo ko dun sa mga kausap ko. No? Mga tsuhin ng misis ko at tsuhin ko na rin yan. Alam mo, kausap ko sila. Ang sabi mo isa, alam mo, minsan magtrabaho ako, kapoy ang lawas. Sabi, minsan naintindihan mo rin, no? Galing, kaya bibisayain niyo ako, ha? Para ma-practice. Sabi niya, minsan kapoy ang lawas, iakyat ko man ang gutong. Pero kahit kapoy ang lawas, ako i-pray sa Panginoon. I-pray ako sa Ginoo. Bumalik man yung aking lawas. Kahit ups and downs ng buhay ko, I have to praise and worship the Lord. And doon tayo makikilala. Sa ups and downs. Kumisan, masarap mag-pray, masarap magpasalamat, masarap magpuri pag nandito tayo. Pag okay ang pera, okay ang kalusugan, masaya ang pamilya, na-promote sa trabaho, nakagraduate ng kolehiyo, ng school, ang sarap magpuri sa Lord. Pero pag nasa down ka na, may sakit ka na, nag-aaway na kayo ng asawa mong dating cute na cute ka, ngayon mukha ng Oo. Ang hirap magpuri. Pero alam mo nung narinig ko, sabi niya, siya ang kitin yun. Narinig ko, sabi niya, alam mo, through ups and downs, I have to worship and praise the Lord. Down man ako, pupurihin ko ang Panginoon. Mahina man yung katawan ko, pupurihin ko ang Panginoon. Kasi doon natites ang tunay na Kristiyano. Amen. Doon natites ang tunay na Kristiyano na parang ginto na kailangan dumaan sa matinding init, sa apoy, para lumabas ang tunay na ginto. Ganon din tayo bilang Kristiyano. Amen? So, masaya man, malungkot man, marami ka man sa laki, walang sa laki, malungkot ka man, masaya. We have to praise and worship the Lord. Number 4. Okay, mamaya, meron tayong konting assignment. Meron akong dito discussion question kasi hindi pwede ako lang nagsasalita. Mamaya may discussion question tayo. Siguro 3 per table or 4 persons per paikot.
Kasi binigyan ko 45 minutes, so I have 20 minutes right now. May 10 minutes pa ako. Yung 15 minutes or 20 minutes gagamitin natin sa discussion. Kasi bawat isa mahalaga. Sabi ko nga kanina, mahilig ako maki-istorya. Bakit? Naku po, mas marami nang matututunan dun sa tao kausap mo. You have to ask the right question. Alam mo, may tinanong pa ako, sabi ko, itatago ko na siya sa pangalang Yoyoy. sabi niya, tinanong ko, sabi ko, pila ka tuig ba ang taon? Pila ka tuig ka na nagpastor? Sabi niya, 22 years. In the 22 years of serving the Lord as a pastor, unsa man ang mga difficult moments ng imong buhay? Sabi niya, daghan. Be specific, Uncle. Ano ba specific ang sa Bisaya? Piklaro mo, Uncle. Be specific. Sabi niya, usa sa mga yung mag-away kami ng asawa ko, si Andy Prosimo, mag-away kami, pero I need to preach. Ang hirap to na, pag mag-away kami, hindi na ako mag-preach. Malungkot, pag nag-preach ka, hindi ganito nakangiti. Pero sabi niya, I have to honor the Lord. Kasi this is my duty, this is my responsibility as His messenger. So I have to preach. Although nag-aaway kami mag-asawa, I have to preach. Ano pa, Uncle? Diba? Sabi niya, minsan, isa sa mga difficult moments ko sa pastor, yung ibang tao nakikita ko sumusunod ba, may families not serving. Pero sabi niya, kanya-kanya kaligtasan, I have to serve God. Amen? Amen? Tama yun, kanya-kanya kaligtasan. This body, sabi niya, gagamitin ko to serve the Lord. Bagamat sila gano'n, ako, diretso ko serve. Wow. Kaya mamaya, pakikinggan natin ang bawat isa sa inyo. I prepared questions. Sasagutin natin. Walang mali, ha? Baka sabi, mali ka, mali. Hindi. Pakinggan natin, matututo tayo sa bawat isa. Sabi rito, number 4, my last point. Sabi dito, kini ang angay nga pagsimba ninyo, ang tinuod nga pagsimba. Dili lang kini bahin sa pagsimba o kanta. Ang tinuod nga pagsimba man, ang kinabuhi nga gialad ng Dios. Ang pagsimba o sa kaestilo sa kinabuhi, dili lang pagdomingo. Magpabiling matinaw manon sa Dios adlaw-adlaw. In Tagalog, sabi dito, ito ang karapat-dapat na pagsamba. Tunay na pagsamba ay buhay na ayon sa Diyos. Hindi lang ito tungkol sa pag-awit o pag-attend ng church. Ang tunay na worship ay buhay na inialay sa Diyos araw-araw. Uulitin ko kapatid. Ang tunay na worship ay buhay na inaalay sa Diyos adlaw-adlaw. Ang worship ay lifestyle. Not only on Sunday, kundi araw-araw. Hindi event, kundi araw-araw. Nag-farm ka? Farming? Praise and worship the Lord. Why? Kasi mas malawak yung space mo, di ba? Makapag-praise and worship. Lord, thank you! I have the chance to cultivate the soil, to plant more vegetables. Pag pumunta ka sa school, it is your opportunity. I have the chance to study. Pag pumasok ka sa trabaho, I have the chance to work for my family. Every day, we have to praise and worship the Lord. Maging consistent sa paglakad kasama ang Diyos. Hindi lang tuwing linggo. Tapos na ako mga kapatid. Ito gusto kong alalahanin natin. Anong gagawin mo sa buhay mo? What will you do sa buhay mo, sa kinabuhi mo? Anong gagawin mo dyan? Yan yung tanong sa atin. Kasi tinan mo kung ang Panginoon ay concern lamang sa ating kaligtasan, na mapunta tayo sa langit, dapat kung nakakilala tayo sa Panginoon, patay na tayo. Pero bakit? We're still here today. Bakit nandito pa tayo? Ibig sabihin, dili pa tapos ang imong misyon sa buhay. Dili pa tapos. Find that mission. Find that purpose. Pwede tayong mag-invest sa lupa. Sabi nila, maganda investment lupa. Habang tumatagal, nagmamahal. Pwede tayong mag-invest sa mga ginto. Sabi nila,
Habang tumatagal, nagmamahal. Pero pag namatay ka, lahat yan, maiiwan mo yung papamana mo. Pag pinamana mo yan, baka mag-away-away pa. Di ba? Hindi ko sinabi masama yan, mga kapatid. Pero kung doon tayo mag-focus, sayang, hindi natin nakuha yung tunay na buhay. Hindi, di ba? Hindi natin nakuha yung tunay na buhay. Pero ito sasabihin ko sa'yo, when you find that purpose, when you find that vision that God has given you, offer that to the Lord. Offer that to your brethren. I-offer mo yan sa iyong mga kapatid sa Panginoon. Darating yung time, sasabihin ng Panginoon, alam nyo, kahit simpleng bagay, pag may binigay sa akin yung anak ko, inaalala ko. Yung anak ko, galing sa school, yung bunso ko, pagdadala sa akin ng simpleng chocolate, 1 peso chocolate, 2 peso chocolate, or 2 peso candy, bibigyan niya ako. Titignan ko yung candy na yon. Bait naman ng anak ko. Naalala yung dali niya. Kung ako natatay diri sa lupa, naalala ko yung ginagawa ng anak ko para sa akin. I believe the Lord will remember the things you have done for His glory. Ang Diyos, kung sa matandaan ng Panginoon, kung sa man yung matatandaan niya yan, ang Ginoo mahindumduman niya kung sa man ang iyong ginawa para sa Kanyang glory. And He will tell, wow, si Jim, naalala ko yung ginawa niya sa akin. Dilig siya prepared nung Sunday, May 11. Pero He preached the gospel for me. Kung sa man, palapakan natin ang Panginoon. Kung sa man ang pwedeng ibigay, gihatag. Kung sa man ang pwede mong gihatag sa Panginoon. Ihatag. Kung sa man ang pwede mong gihatag sa Panginoon. That someday God will remember you. Ay, naalala ko si Mila. Ay, naalala ko si Nel. Ay, naalala ko si Brian, si JR. Si Em. Noel, Gina, Justin. Naalala ko yung ginawa nila to honor and glorify my name. Always remember, sabi sa Hebrews, after life, death, and after that, judgment. May paghukom sa atong Panginoon. Aharap tayo sa Kanya. Kung sa man ang pwedeng sabihin sa atin ng Panginoon na ginawa natin para sa Kanya. Yan yung pinakamagandang paghandaan natin. Not the retirement plan, not the yung mga insurance. Mahalaga yan. Pero di man yan yung pinakamahalaga. Why? Because we have eternal life. That we're going to face our Master, our Creator. And I hope our Master and Creator will be proud of us. Nang sasabihin niyo, wow, that's my boy. Wow, that's my girl. Wow, that's my galing mo. Amen? Amen. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Amen. Sige, tayo mga kapatid. And let's pray. Salamat. Binigyan tayo pa ng, meron pa tayong siguro mga 10 to 15 minutes. I will tell you the questions. At siguro pag ikot tayo, no? Okay, let's pray, Lord. We thank you, Panginoon. Lord, thank you for the nourishing words, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay nga yung salita ay buhay. Lord, na tumatagos sa aming mga puso, na dahil pa ang dalawang magkabilang tabak ng isang itak ng sword, Panginoon. Lord, we thank you kasi ikaw nagbibigay ng karunungan, kalakasan at buhay. Lord, I pray sa bawat isa, Panginoon, that they will find their purpose and their mission habang sila ay nabubuhay sa mundo nito. And I pray that when they find that purpose, they will offer that to you, to glorify you, to praise you, and worship you habang sila ay nabubuhay, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord, na may stock, may stored sa kanilang mga kinabuhi, kasing-kasing ang kanilang narinig sa araw na ito, at Lord, mag-i-apply nila sa kanilang buhay. We would like to praise you, we would like to glorify you, because you are the Lord of our lives, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, ito po yung aming mga
tatlo or apat sa bawat circle. Sige po, hanap na po kayo ng yung kagaanan po ng loob, nakakilala po, gano'n. Kasi baka nangyayari sa ibang ano eh, no? Okay? Sige. Sige po, sige po. O sige, bigyan ko ng example. For example, dito. Apat. Ikot. Tapos, meron tayong questions. May, doon kay Galante, oh. Babae ang mag-aasap. Pag babae, babae lang ha. Pag lalaki, lalaki lang. Kasi pag concern ng babae, iba rin ang concern ng mga lalaki. Siyempre. Oh, sasali din ako dito. Sam, dito tayo. Hindi tayo. Yan. Okay. O sige, hanap na kayo. Sam, hanap na doon. Siguro tatlo para mabilis lang. First question. Ito yung i-discuss ng bawat isa. Tatlo man lang. Kasi para mabilis. Para mabilis. Doon ka. Di, oh. Kailangan ko lang yung, oh. Doon, di. Okay. Number one question. Shine, can we post sa ano? Sige. Siguro, we have 15 minutes to, wow, ganda na ito, no? Galing, no? We have the opportunity to hear one another. Tama? And, alam mo yun, baka umaatin lang namin sa church, pero hindi mo man nakakausap. Hindi mo mag-istorya. This is the time. No? Okay? Unang tanong. Siguro pwede mong itanong sa Bisaya, tapos pwede i-type mo sa Tagalog. Okay? Number one question. Nahinumduman bali mo perme ang kaluoy sa Diyos sa imong kinabuhi. So, everyone has the time to share